This is a public service announcement From PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 5:04 sa aga. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ang impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa aton nga mga kauturan nga naka-tune in na sa 585 AM. Sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live. Sa mga biyan ka malamig nga aga sa aton nga tanan. Adlaw kita subong sang Lunes. Ponyo Days sa Easter 2025. Welcome mga biyan sa pagpangalaga sa programa Usapang Agrikultura. Naupod kami diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Ang aton nga Department of Agriculture, Western Visayas. Mayong aga sa aton nga mga kauturan, especially sa aton nga mga mangunguna, mga fisher folk naton nga naka-tune in na sa 585 AM. Of course, no, good morning sa ating nga mga kaupdanan dira sa DA Region 6. Kamusta mga abiyano? Subong Lunes, first day of classes natin. I'm sure nung aton nga mga nanay, mga tatay naton, mga guardian, especially ang aton nga mga estudyante, maaga pa nakabugnaw para sa panibag-unawan nga school year 2025 to 2026. Siyempre no, sa aton nga mga mangingisda, mangunguman at padayon sa gihapon. Ang pag-ubra, kumbaga wala iya sang summer vacation para sa aton nga mga farmers and fisher folk. Anyway mga abyan ha, atis ko ipakilala sa inyo ang aton nga guest subong Lunes. Magakuha kita anay no sa pina naton ka latest nga lakat sa panahon, importante no nga magiyahan ang aton no nga mga farmers and fisher folks. Labi pagid no ang aton mga learners, mga manunudlo naton no, mga ginikanan and guardian naton subong nga adlaw sang Lunes. Radyo Pilipinas. Sa atong piyang linya, Sir Charlie Depras ang Pag-asa, Iloilo. Sir Charlie, good morning. Yes, so may aga sa tanan niya tagpalamat sa mga Radyo Pilipinas. Yari pinakawali lalakad sa panahon karon niya adlaw, Lunes 16 sa 2025. Ito tropical convergence zone or IPCC nag-apekto sa Mindanao. Ang pa-instalis naman nag-apekto sa Visayas, taga-eastern sector sa Luzon. Pausining ang sistema, ang Western Visayas dahil maka-experience sa mag-along ng yung mga scattered yung mga paglan. Ang pala pa ng buhok nila sa easterlies. May natagdod makasarangan naman niya hangin, magaling na pag-atnan, silangan, panabagatan, magadalas na nga makaretog ng makasarangan yung palon sa kadagatan. At ang sa atong temperatura ng sa 26, ito na talaga sa degree centigrado. At magabot ka kalasing dito sa karoon niya aga, magatulog ka na sa stress karoon sa hapon.
Ikaw mo rin pinakulingan na sa panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa. Sir Charlie, luyag ko lang klaroho, no? Wala kita sang LPA o kung bagyo nga ginabantayan sa sulod o kung sa Guaman sang PAR. Yes, as of now, ma'am, wala kita sa may monitor ka weather disturbance sa mga sa Guaman, Philippine Area of Responsibility. Ako sa hapon, mataas ang chance sa mga isolated na mga pagulan, mga prevailing days na kaya may mga thunderstorms na experience hatan sa mga pagsahapon. So ang kagabi, Sir Charlie, no, nga rason nga nagbubo ang ulan diri sa aton is because of the easterlies. Yes, naman sa easterlies, mga localized thunderstorms. That's why mamunog may mga pakilat pag-uwi na experience natin. So Charlie, sa mga mangunguma and fisher folk na nga nagapamati subong nga aga, no, kamusta ang mangin weather naton bilog nga adlaw subong nga Lunes? Yes, of course. Expect na ito na karoon niya daw hindi mapaang sa kita mainit pero mataas ang chance sa mga pag-ulan. Ilan na pag-abot sa hapon. That's why ang ato ilan natin mga sa ato na maghalong dito na mag-aligmat dito lalo na pag may mga thunderstorms kita. So far, light mo rin pa ng ato nga panagatan ng ato nga panod sa haragatan na side of the aligmat. Mag-lost lang sa mga outflow na thunderstorms. Sir, kamusta no ang aton nga maximum heat index subong nga Lunes? Yeah, so far, nag-post ng ating wala sa heat index, pero lalo na subong, ang nag-option ng ating nagkagunan. Pero ang ating heat index hindi na masyado mataas, unlike sa mga related. Okay, lastly, Sir Charlie, no, imo nga panugyan sa mga tagpalamati nato, no, especially sa mga ginikanan nato, no, mga manunudlo, mga farmers and fisher folk. Yes, sa ating mga tagpalamati sa karoon, no, lalo sa ating mga estudyante, mga manunod na natin, mga fisher folk sa atin, lalo na first day sa kasa to. So, Yes. pag pinakita sa atin, yung mga parang sa lawas, so, inat man gugulan, mainat sa atawon, pagkabot sa atin, yan, mga pagbubusan pa. Okay, with this, Sir Charlie, madamo nga salamat. Welcome, may gaga sa liwan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga abyan, si Sir Charlie Depra, ang ating nga weather observer sa Pag-asa, Iloilo. Wala kita mga abyan, no, sang NEFA o kon bagyo sa sulod o kon sa Guaman sang Philippine Area of Responsibility. Feeling naton mga abyan, no, nga condition amo ang easterlies ang rason, no, nga nag-ulan kahapon. May pagbubo sang ulan, no. Kaina sa kaagap. Angod mga abyan, no, sa easterlies and localized thunderstorms. Yan nato, no, sa aton nga mga farmers and fisher folk. Don't forget gid, no, nga mag-check from time to time, no, sang aton weather update para magiyahan man. Ako, no, maka-eksperyensya kita, no, sa mapaanga panahon at ako ang tsansa na sa hapon may ara, no, sa posibilidad na buang ulan sa hapon o sa gabi. Sa mga kauturan natin nga nagapamati, subo nga agi halong gid, ha, don't forget dala sang inyo nga pa pagwa sa inyo panimula proteksyon, no, kontra init o kontra man sa tig-ululan. Oras mga abiyan sa Radyo Pilipinas, las 5:12 sa aga. Subong mga abiyan, no, nga Lunes, isa naman ka-espesyal nga bisita ang aton nga makaupo dino sa programa Usapang Agrikultura. Kada Lunes ako ang inyo mga abiyan alaga, Marian Grace Areniato. Dahil mga abiyan, no, magakuha kita sang aton man nga update sa mga programa, no, serbisyo sang aton man NFA Iloilo. Sa mga kauturan nato, no, nga may mga palamangkutan. Sarang, no, nga dira sa comment section ito nga Facebook Live. Tagali sang maayong aga sa aton nga Executive Director Dennis Arpita. And of course, nung aton diri nga co-host John Candelaro. Unfortunately, no, hindi stable, no, ang internet sa area ni Sir John. So, bunga
So worry mga biyan, bangon ang aton nga bisita. Subong nga lunes, I believe no, yara na sa Zoom and ready na nga mag-share no sa mga impormasyon no, straight sa aton nga NFA Ilo. So yan, yari na sa aton nga Zoom ang aton nga acting branch manager sa NFA Iloilo, Dr. Glenda G. Hello ma'am, good morning sa iwan. Welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning everyone sa nagapamati kag nagasubaybay sa ang Radyo Pilipinas Iloilo kag sa tanan nga farmers sa diri sa Region 6 ngayong aga sa tanan. Yon, good morning mama, and we would like to say thank you no nga aga pa si Ma'am nga Glenda nagbugtaw para lang makaupod kita diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo kag ma-share no ang any information man dira sa aton nga mga tagpalamati. Sige, una sa tanan Ma'am Glenda no, luyag naton hibaloon no sa subong nga tuig ma'am no, ano bala ang mga mayor nga programa no sang aton nga NFA kag paano ini siya no naka-align, paano ini siya naka-make sure sang aton man no nga National Food Security Goals. Sa unang pamangkutanon sa aton nga host, good morning gali miss. Ang aton nga NFA as mandated, we need to magatipon kita sa buffer stock. So that is the generic term sa amon mandate subong. And this is aligned why sa food security sa aton nga kapungsod sa Pilipinas. Kay tungod nga ang buffer stocks nga ini will be ready anytime in case of emergencies and calamities, and secured ang tanan nga Filipinos to have rise at in times of calamities and emergencies. So far, ang aton nga security in terms of food is intact, and we are ready naman to address anytime pag kinahanglanon na siya. Yes, and it is good to know Ma'am Glenda no ang ini nga pasalig sang aton man nga NFA Iloilo considering at subong ating ululan na no, hindi kita kapakot ang may mga maapektuhan kita no sang any landslide o kung ang aton man no nga bagyo. It is good to know nga secured no, may enough kita nga supply dira man sa aton nga NFA Iloilo. Pag-abot naman ma'am no sa pag-procure no sa mga local farmers nato no, paano ba na nagahiwat ang aton nga NFA no sa nga palay procurement sa aton nga mga local farmers kag may ara bala kita sang target nga volume for this year, and nalabot na bala naton ina nga target? So far sa aton nga target for calendar year 2025, we have 1 million bags of palay nga kinahanglan naton i-procure sa aton nga local farmers diri sa Region 6. And right now we are on the actually ang aton nga na-procure is 100 plus, accumulated na siya no, more than 100 plus na sa aton lang first semester nga procurement. And particularly sa ang bulk sa procurement was sa first semester is in copies. However, ang Iloilo continuing kami sa pag-procure considering may mga local farmers kita no nga nagasulod sa ilang harvest. And when it comes to procurement process, the same mga ton way. We have in-warehouse procurement and we have in-field procurement. When you say in-warehouse procurement, ini ang aton farmers, individual farmers and farmers cooperative, nagakadto sa aton mga bodega, strategically located sa aton bilog nga region. Kaga ini sila magakadto, magadala sang minimum of 1 kilo para ipa-sampling. Kag once na okay siya, pasok siya sa aton standard classification, gina-accommodate ni siya kag gina-schedule. When it comes to in-field procurement naman, these are procurement sa far-flung areas na hindi capable to bring their output or harvest sa diri sa aton nga mga bodega. So NFA is extending hauling man in case na kinanglan pick upon ang aton mga palay sa field sa farmers, sa farm nila mismo. So ang aton lang need is to coordinate sa aton mga farmers. Please coordinate sa aton nga pinakamalapit nga NFA diri sa Region 6 para at least ma-accommodate kag ma-assist kamo sa inyong harvest. Yes.
Ma'am, sa aton no nga in-field no or even no sa aton nga warehouse, how often kita nagabaton no? Anytime bala pwede kita makabaton. Sa ato naman nga palay procurement program, which is the banner program of the agency, all year round ang aton nga procurement. We don't stop procurement sa anytime man sa period sang isa ka tuig, continuing ni siya. Ang aton lang gid nga gina-strategize subong considering nga last calendar year 2024, Region 6 procured 1,386,000 more or less. So, punuan ang aton mga bodega. However, continuous ang aton milling para sa aton milled rice intended for DSWD Region 7. We have also P20 program of the government nga gina-serve. So, nag-create kita space sa aton mga bodega to accommodate palay harvest from our local farmers here in Region 6. Continuous siya, ma'am, ang aton nga pag-procure. And you mentioned kaina ma'am no nga importante no that we have enough supply man no sa aton nga bugas especially during our emergency situation or emergency response situations no. Ano ba ang proseso ma'am no in case nga may magakinahanglan no especially no sa tion sang bagyo? Ang ato naman protocol kung in case ang sa bagyo or calamity nga matabo, LGU will send us letter request ang ilang volume nga need and depende man na siya abi sa volume nga gina-request ang isa ka LGU. Ang may ginatawag kita abi nga protocol when it comes to authority to release the rice stock sa aton mga bodega. Considering our inventory right now, we have 1,426,000 palay in our warehouses and we have 127,000 bags of milled rice na ready anytime of in times of calamities and emergencies. So, letter of intent lang sa LGU and this is a voucher system so we need a check payment nga gina-process ng sila office and then we seek authority from central office or regional office depende sa volume po na i-request. So, amo na siya ang protocol when it comes to calamity kinanglanan nila ang bukas for the relief operations of the unit or government office. And speaking of warehouses, ma'am no, pila ka bilog bala diri no sa ato na sa region or sa Iloilo man no may ara pila ka bilog ang aton nga warehouse no kag paano nato ma-make sure nga ang mga naka-stock dira nato no still no good or stored naton nga grains no maayo magamit sa gihapon makaon. Actually, with our volume right now, we are on 16 days buffer stock. So, more than kita no sa gina-require sang law, Republic Act 12078. Sa Section 3 niya, gina-require ang NFA to store 15 days buffer stock. However, Region 6 has sufficient inventory in terms of calamities and emergencies. So, hindi kita makulbaan sa bilog nga region considering we have 16 warehouses strategically located in the entire region to serve in case of emergencies and calamities. Ma'am, ang sa aton nga Region 6 nga sufficient kita no, paano naton ma-make sure nga in good man ini siya gihapon no ang aton nga mga naka-store dira? Sa aton nga buffer stocks, we need to maintain good and consumable condition nga rice. And definitely, these are being monitored every day by our quality assurance officers nga okay gid ang bugas. We are trying to have laboratory analysis when it comes to kung for example ang bugas natin is more than 3 months, ni siya undergo siya sa laboratory analysis that it is fit and in good and consumable condition para sa aton nga mga kababayan during in times of calamities. So may mga protocols ni siya no in before siya i-issue sa field offices and laboratory analysis is one of the basic protocol na kinahanglan i-check ang bugas bago siya makadwa. And sa calamities naton man mo, ano ang kalabanan nga mga kalamidad no kung sige nag-request dira sa aton man sa NFA?
Sa Region 6 kabalo kita nga calamity prone man kita no, especially on the second semester sang tuig. So ang aton nga ah, protocol sina nga kung in case na may bagyo, especially in Panay ano, kay daw bagyoon siya na area. Actually calamities hindi siya limited katama, even human-made nga calamities or man-made emergencies, we are mandated to serve. And sa diri ma'am sa ato no diin nga mga local government unit nato no or government agencies ang regularly no naga-provide sang rice no sa NFA Iloilo or sa region para no sa buffer stock nato especially during disasters or relief efforts nato. Sa Subong, we are mandated to serve the DSWD during pre-disaster and onset of disaster. Somehow, wala pa man kami may na-experience nga rehabilitation after calamity. However, OCD, Office of Civil Defense, DSWD, LGUs with government relief operations, we do serve naman. Ang bulk subong nga gina-serve namon diri sa Region 6 is the DSWD Region 7, the Visayas Disaster Resource Center. We have 2 authorities na pending and we are continuing serving it. We have 396,000 nga gina-serve dito that is intended for family food packs diri sa Visayas and Mindanao. So Region 6 is the source region for that. Kag kita kapasalamat gid kami gani no locally sa aton constituents diri sa Region 6 considering ang aton nga farmers bulk ang aton na procure sa ila because dako niya siya nga help sa Visayas and Mindanao considering nga kita ga serve Region 6 is the source region for family food packs during emergencies and calamities. Yes. Ang ini ma'am no nga pagiging supplier man nato no sa iban nga region nato no. Ano kadako or ano ang buot silingon ni for us diri sa Region 6? Actually hindi man siya maka-affect no sa sufficiency diri sa Region 6 considering kung tutusin calendar year 2024 to be noted ni siya katama. NFA Iloilo branch was the top 1 procuring branch nationwide. That's why nga dako ang aton diri subong bulk sang buffer stocks. And we need to decongest our warehouses para at least makaprocure kita this coming harvest season naman main crop para sa aton nga local farmers. We need ang hambagan nila healthy buffer stocking dapat may ginagwaan gid. Hindi ko pwede naton nga store siya in a longer period of time. Kasi syempre may ara man siya shelf life ang bugas So we need to decongest our warehouses in preparation sa starting sa mid of August nga may masulod naman. So gapasalamat man kami nga may ara kami nga outlet for this matter para at least ang aton farmers diri sa Region 6 hindi siya mapabayaan when it comes to their harvest during main crop, especially ang bulk ari sa August to December. And we are trying to decongest all warehouses region-wide sa subong nga time. Yes. Ma'am, of course no ang ining pagpadugog man no nga nakuha naton no sa NFA Iloilo no is halin ini no sa mga personnel naton dira mas sa NFA Iloilo branch and of course sa imo man no nga pagpamuno no. Ano ang mga strategies nimo ma'am no para nga mapadayo naton ini man no nga pagkuha naton or ining recognition naton? Pardon, nautod-utod ka ma'am. Ang inino nga naton ma'am no nga recognition no nga top no ang NFA Iloilo is of course no with the help man sa aton nga personal and of course sa imo man no nga pagpamuno dira sa aton nga NFA Iloilo. Ano ang mga strategies naton ma'am Glenn no para nga mapadayon naton ini man? So far ang amon nga consistent kami sa amon nga strategies diri sa Iloilo branch. We are trying to procure as much as possible open ang tanan nga bodega to accommodate. And kung in case man gid na hindi capable ang farmer, we are trying to make them aware that Iloilo branch office, especially diri sa Region 6, we are the depot kay kami ang pinakadako nga branch office. Reach out kami sa ila during ugnayan campaigns na at least try to coordinate lang gid in case hindi sila capable makadulong sa nila harvest. And our personnel naman, we have teams
nga gina-field sa mga layo no na municipalities diri sa Iloilo para i-accommodate na nga mga palay deliveries ang aton nga individual farmers, most especially nga hindi sila capable, unlike sa aton nga farmers cooperatives may mga trucks na sila nga ready nila ipasulod ya sa aton mga warehouses. But these individual farmers, please coordinate with us in case you need assistance sa inyong harvest. So we have teams in field procurement, and ang amon sa bodega namon, we have also team. And to inform everyone, especially the farmers, we are paying your palay deliveries in cash sa individual farmers. Ang sa cooperative naman, we encourage them na ibayaran sila sa cheque. Considering we cannot do the mix na cash and check payment, kay ginalikawan na naton ang paggamu sa ilang cooperative, ang iban cash, ang iban mahulat sa cheque. So we do encourage the farmers organization or associations and irrigators associations nga i-try to be patient, pero ang cheque abi sa ila is 1 day man lang na siyang processing mo. So definitely pwede na nila dayon man makuha ang cheque sa aton cashiers diri sa Region 6. Yun, ang assurance sang aton nga NFA Iloilo branch manager sa aton nga mga farmers individual farmers, and even sa aton mga co-op diri sa Iloilo Ma'am, adis kita magpadayon sa ibang paginaton nga mga topiko especially ang assistance naton sa marginalized and at the same time sa mas small scale farmers naton. Maga-take lang kita sa short break and then magabalik kita, maga-request na kami to open our Zoom link sa liwat Mang Glenda. Mga biyan magabalik sa dili. Yes, mga biyan magabalik sa dili ng madugay ang usapang agrikultura. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS Presidential Broadcast Service. and Radyo Pilipinas. One, two, F. Paatuhon, balik at ulo, kita pwetang may wangat susus. Huwag mong itigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Curtains down, windows closed. Lights off, fan on 1. Aircon temp 25, timer 6 hours. Murang kuryente, masarap na tulog. Oh yeah! Kung gusto nyong ganito kahimbing ang inyong tulog, chill ka lang sa paggamit ng appliances. Slow breeze means cool breeze. Kaya di kailangan nasa number 3 ang fan. Ang aircon, ugaling naka-timer. Hayaang umiikot ang malamig na hangin sa pamamagitan ng pagsara ng bintana at paglalagay ng blackout curtains para sa malamig at madilim na silid tulugan. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipor ay bang-bunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Ang lahat ng kaunti ang laman ay palaging mag-iingay. Kung gusto nyo ng peace of mind, iwasan ang mga inggitero at chikadora. Bukod sa nakaka-trigger, maaari pang magdulot ang mga ito ng problema. Huwag magpadala sa anxiety at negatibong emosyon. Busisiing mabuti ang mga nasasagap na impormasyon. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sarang bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sarang bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 5:34 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga ablan, nagapamati ka mo sa programa Usapang Agrikultura, kaupod si Marian Grace Ereñata, kag syempre no, ang aton man nga bisita subong nga Lunes, si Dr. Glenda G. Paz, ang aton nga Acting Branch Manager sa NFA Iloilo. Ari nagapanumbalik man si Ma'am Glenda dito sa aton nga Zoom. Padayon na lang naton ma'am nung aton man hinunano no, especially sa mga programa no sang aton man nga NFA Region 6 or sang NFA Iloilo. Ma'am Glens, no, paano naman gina-implement no, sang aton nga NFA Iloilo no ang price monitoring no kung mga support programs naton no para nga ma-make sure naton nga miara kita no sang fair nga prices no para sa palay nga ginabaligya man sang aton nga mga local farmers. Good morning, Miss Marian, kag sa taga-pablamati sa aton nga Radyo Pilipinas, Iloilo. Every week, we are trying to monitor ang prices naton sa palay as well as ang rice. Sa subong nga time, we are implementing the price range scheme that is approved by the NFA Council to be adopted sa aton nga pricing scheme sa NFA. And these are based so it means variable siya, hindi siya fixed ang aton pamakal no. Right at present this week we are buying the clean and dry palay at 24 pesos. Ang aton nga wet palay or newly harvest at 18 pesos. So amo nang aton nga price at present. This week na siya. We are trying to monitor kung anong prevailing outside or sa market or among sa traders nga pamakal, and then we align to that sa aton nga pricers or price range scheme. So definitely kung lantawon mo sa subong nga time, NFA is have competitive prices sa aton nga pagpamakal no sang palay. Kung ako farmer, i-deliver ko yun sa NFA, di ba? Kaya dako na iya. A piso is a very big help sa aton nga local farmers. So, ang isa dira social impact niya is maka-help ka as local farmer sa aton nga buffer stock, which is gabalik na siya tanan sa aton especially in times of emergencies and calamity. So you are helping the government as well as ang government naga-help man sa farmers. So ang aton nga pungsod gani hindi ni siya naga-rely sa government lang. We need citizens participation when it comes to programs and projects ang aton nga gobyerno para ni tanan sa aton ang aton gobyerno wala man gapabayaan para sa aton local farmers. So and very advantage gid katama kung sa government nila ipasulod kay mas dako ang help sa ilang part. Yes. Kag ano naman ma'am no ang assistance na gina-provide no sa aton nga NFA Iloilo or region no sa mga marginalized naton or mga small scale farmers naton no nga gusto magbaligya sa ilang palay. We have fast lane sa 70 bags no. May fast lane kita. So kung 70 bags, more or less ma-priority ka more. Aside sa senior citizen ka or vulnerable sector, kaya nga para sa farmer. Assistance-wise, the Region 6 is anticipating 13 trucks
Sa subong year, 4 trucks ang maabot, but next year we have 9 trucks. These trucks will be mobilized sa aton field procurement sa paghakot sa mga gagmay bala nga harvest ang aton individual farmers nga hindi capable to deliver sa aton bodega. So, ang assistance, more or less, diri kita start sa howling, kaya munang ila clamor, nga hindi sila kasarang sa howling. Aside nga taas ng pamakal naton, then we extend also pick up sang ila harvest. Sa subong year, we are trying to address also sa facilities. We have 3, especially in Iloilo branch office. We have 1 in Dumangas, 1 in Haro, and 1 in Dueñas. This is a modernized facilities nga bodega, rice mill, dryers, nga mag-cater more or less ang test run sini hopefully January maka-test run na ini kay ti dako nga bulig ang dryer sa aton local farmers, especially in region 6 nga less ang aton nga drying facilities. So we have 3 modernized muffin projects in Francia nga modernized projects sa government to cater sa aton local farmers here in region 6. Yes. Ma'am Glens, iklarohon ko lang sa atot nga mga individual farmers nga who wish nga magbaligya sa ila palay, wala man sang maximum or minimum nga gina-require ang NFA naton. Wala kami minimum. Ang maximum is definitely depende sa area sang ilang farm kay declared man na siya. We cater especially the RSBSA registered farmers kay na siya protocol sa aton nga pagkamakal sang palay. Minimum wise kung may ara kaya 2 ka sako, kung ara man lang ang team sa field, pwede na siya malabyan. Kay ang team abi may dala na sila nga taga-pagbayad, taga-classify, and team leader. So, kung mag-ara ang NFA or na-coordinate mo siya, pwede ka lang malabyan sa aton team para pick upon ang gamay ni mo nga harvest. However, ang sa individual, depende na sa farm. Ang sa cooperative, depende sa members nila, number of members and areas nga sakop sang ilang miyembro, amo na siya ang maximum naton. Pag in case na we have so much man, kagkaya pa, we cater man sang ng walk-in farmers nga wala pa siya nakaregister or nagdala lang siya certification from the MAU nga farmer siya, legit farmer siya. So as much as possible, we are also validating legit farmers to address ang clamor pagid nationwide man niya clamor nga kesyo traders ang ginabakla naton. Kung lang taon mo per record, we don't have traders name sa aton pagpamakal. Kung ang aton ako personally nagapanawagan dito sa farmers cooperatives, why hindi na lang siguro magpagamit sa aton traders kay daw amo na subong kung lang taon mo sa mga social media posts namon nationwide ang ginahambal nila kapamakal kami sa traders. Definitely pa record wala kami record nga sa traders kami kapamakal, and cooperatives please, we are also depending on you. Kung pwede at least malikawan nato nga mangin issue siya, try to also participate ba kung anong inyong harvest sa direksyon na lang sa government or sa NFA, hindi na pagpaagi pa sa manugbakal nga trader tapos baklon barato, then ibaligya man Japon, di ba? So, ang aton nga hindi na lang magpagamit ang cooperatives or associations sa traders para at least malikawan naton ang amo nga issue. Kay definitely kami, we are validating, we have master's passbook nga gina-check, we have our SBSA for verification kung legit farmer siya, as much as possible para malikawan natin ang issue sa pagpamakal sa palay sa aton local farmers. Yes, and it is good to highlight this, ma'am, para nga mauntat man naton ining klase sa nga
pamigos man no sa aton nga mga farmers no kag maayo ini nga gin-highlight mo no para nga diretsyo na lang no sa aton man nga sa aton dira sa NFA no ang any man nga palay nga ginakuha man sa aton nga kuopo ko sa mga asosasyon kag kabay pa no nakapamati sa bunga agang aton nga mga farmers diri no sa aton sa usapang agrikultura. And ma'am no, And Mr. Yani, add ko lang, sige. ang aton habi nga mga cooperatives, definitely may harvest na sila kay dagko na man damo man ang ilang members kung lang taon mo very competitive price ang government, so why not ihatag mo pa sa trader kung yes. kaya naman lang ninyo i-deliver directly sa NFA para at least medyo sakit na nabi sa part namon nga mabatian namon ginabakal sa gwa 10 pesos, 12 pesos, 14 pesos. Nga, diri sa NFA kataas ang presyo. Butang naton sa fresh, subong limited ang among capacity. But we are trying to address nga mag-modernize kita para mas dako ang aton mabakal nga wet palay. Maabot man gid ang time siguro nga more na kami sa wet palay para mas less pagid ang gastos ang farmers naton in drying it para maximize gid ang Yes. projects ng government para sa local farmers naton diri sa Pilipinas. Yes. Ma'am, pag-abot naman no sa performance targets nato no sa 2024 no, ano ang performance targets nato no and how well no ang pag-alabot naton sa siniman nga target? Kami naman, as I have said a while ago, nga continuous ang ato procurement. Calendar year 2024 was the best year, one of the best years sa NFA. Considering nag-adapt kami sa price range scheme, which is the basic clamor of farmers nga nubo ang pagpamakal sa ila palay. So, in calendar year 2024, we have procured sa Region 6, 1,384,000 more or less. Ina is 138% accomplishment sa aton nga 1 million target. Kaya nga aton target abi sa calendar year 2024, 1 million as well as sa 2025. So, we are hoping and praying malabot naton ini no ma-maximize naton ang aton target or more than our target para at least mas dako ang aton nga buffer stock na ma-retain sa sini nga tuig gadalagan pa na siya no up to first semester next year. So hoping and praying kami nga malabot namon ang among target this time. But we are very positive naman due to price range scheme nga gina-implement sang aton ahensya. Yes. Ma'am, isalot ko lang Ma'am Glens no ining recently ang Benteng Bugas meron na diri sa aton sa Iloilo. Yes, ma'am. Ano kadako nga bulig ini siya, ma'am? Ang P20 program, aside sa pronounced naman siya no, sa media, sa social media, it was a promise of our Honorable President. Isa naton nga nakita abi, considering punuan ang bodega sa NFA, wala kami mandate to release it or dispose it. So isa ka programa ang P20 nga naka-help, dako nga help sa amon nga parta sa NFA. Kada especially sa aton nga consumer nga sector, Yes. considering P20 is a very good man kay nakita taman kung gaano kamahal sa ang rice subong and 20 pesos nga NFA rice is not hindi lang siya pang tapal actually no, but ang aton bugas nga gina-release is good quality and consumable condition. Kag kung lantawon mo, organic ni siya katama, kay halin siya sa aton nga local farmers, newly milled siya. Kay hindi man kami ka-release sa P20 sa ang hindi newly milled. We need to release is bag-o gid siya nga galing. So kung lantawon mo ang bugas sa P20 is nami gid ang gina-release. So naton ang misconception nga NFA rice is ako personally ang cause ko is to change the mind of the people, Filipino people, nga ang NFA rice is not hindi siya low quality nga rice. It is a good quality rice nga halin sa aton local farmers. So dapat we support local, hindi naton pagpabayaan ang aton farmers. Kay kung wala kita market sang ilang palay or isang bugas nga na-realize naton sa palay nila, mabudlayan kita to help them nga mabakal ang ila palay kung wala kita outlet. So, Benteng Bigas meron na
is a good outlet for milled rice ang aton nga gobyerno. And we have implemented lately diri sa Iloilo branch. Aside nga sa Bacolod, no, naka-launch na ang local government unit. Sa Iloilo, we have launched it this week. Ang DA Dole nga P20, this is for the minimum wage earners nga nag-avail sa P20 through their companies nga nag-coordinate sa aton nga Department of Labor and Employment na mag-participate sa P20 program ng government. So sige ini siya, Ma'am Glenn, ang pagbakal sa aton mga minimum wage earners. Actually, ang P20 program is continuous na siya nga program. As pronounced by our President, hindi lang na siya 2025. Ang full blast, Abby, will take effect on calendar year 2026 up to 2028. So, sige ni siya, no? As much as possible nga may available inventory ang NFA. That's why we need to decongest para mabakal naman kita bagong palay para ang sustainability sa projects ng government will be continuous man. So, di ini sila, Ma'am Glenn, magbakal ang mga minimum wage earners naton? Ang minimum wage earners, magagawa ni sila sa ilabuga sa ilaman nga kumpanya. Hindi ni siya direct, no? Kay wala kami mandato magbaligya directly sa consumers ang amon bugas due to rice tarification law, which is further amended by Republic Act 12078. So, amon ni siya subong ang ginapush man sa aton nga Department of Agriculture nga ibalik ang amon nga stabilization man nga function before naging kwa siya sa rice tarification law as well as the regulatory. Limited amon ang power namon, buffer stocking lang kami subong, hindi kami direct makabaligya. Ang ining minimum wage earners will be coordinating sa ila mismo kumpanya. Ang company nila ang nag-coordinate sa DOLE, sa ila allocation, kaga ila man ginabakal sa company, kag ginapangatag sa ila empleyado. Yes. Antes na ikaw, Ma'am Glenn, no, pangayuan sang imo man mensahe sa aton nga mga tagpalamati, no? Nagakandak bala ang aton nga NFA Iloilo, no, sa any public information campaign, no, para nga mag-promote, no, sa awareness sa mga programa, no, especially, no, sa palay procurement naton, no, kag emergency rice distribution. Miss Miriam, ang amon nga awareness campaign is termed as ugnayan with farmers and stakeholders. So, continuous ni siya. Aside sa mga meetings na ginahatina naton, kaya gina-present naton ang banner programs ng NFA, which is the palay procurement. Sa aton farmers nga paghinunanon, gina-emphasize ini siya. So, continuous ang aton awareness campaign. Aside sa tri-media, we have like this sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas. We are very thankful sa opportunity nga gina-extend, no, sa Radyo Pilipinas para mabatian kami on air sa aton mga local farmers sa aton programa. As well as we have also social media naman nga mas dako pagid ang coverage kay global ini. So far continuous siya ang aton presyo gina-announce man na. We have also our website na pwede nila malantawan sa aton mga programa. Yon. Lastly, Ma'am Glenn, no, ang imo nga panugyan, mga last reminders, no, sa aton nga mga tagpanamati, especially sa aton nga mga farmers. In behalf sa aton nga administrator, no, Dr. Larry Lacson, ang aton nga regional manager Jasmine Lintag sa NFA Region 6 Western Visayas, I would like to thank Radyo Pilipinas sa ini nga opportunity to relay our message to our local farmers and to our local farmers naman, try to avail sa mataas na presyo sa aton gobyerno, especially sa aton, no, sa NFA. Kung in case na mabudlayan ka mo, we are ara man sa aton Facebook, you can message us directly. Pwede man nga magtawag ka mo sa aton pinaka-nearest nga NFA diri sa Region 6 para ma-accommodate or ma-assist ka mo sa inyong kinanglanon or sa inyo palay deliveries nga hindi naton matapod or ma-cater immediately. We need also your cooperation to coordinate with us. So, thank you so much, Radyo Pilipinas, Miss Miriam. Salamat sa time, kaga madamo gid nga salamat sa tagpalamati
sa sining programa. Yes, with your time and information nga ginhatag diri sa amon Dr. Glenda, madamo gid nga salamat no, and hopefully ining last time nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you for waking up so early para lang makaupod kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, ma'am. Anytime para sa Radyo Pilipinas. Thank Maraming you, ma'am. salamat. Thank you, maayong aga, Ma'am Glenda. There you have it, mga biyanong ating nga acting branch manager NFA Iloilo, si Dr. Glenda G. Panas. Pwede kay ma'am no, sa aton dira nga mga individual farmers nga magbaligya sa inyo nga palay. Coordinate lang no sa aton nga NFA no kay mi ara sa nga programa nga assistance no ang ini nga mga palay ninyo kag dal-on no sa aton man nga NFA para nga hindi na kamo magastuhan pa mga abyan no sa plite ninyo o kung sa pagdala sang inyo man nga palay. Kaya pa nung aton nga mga humasubo nga aga no na remind no sa siniman nga panawagon sang aton man nga NFA Iloilo. Diretso no kabay pa no nga diretso baligya straight sa NFA inyo nga pala. Lang ini mga abyan no nga bag-ulang naton gin na patumano o kung lunch diri sa Iloilo City ang 20 pesos rice. Ang kanting bigas meron na para sa ating minimum wage workers dako gid no nga bulig ihambal ni Ma'am Glenda no ginapasalig man no nga kalidad man ang ginahatag. Nga meal no nga bugas ini no ang ginabaligya sa aton nga minimum wage workers. Liwat no kay Dr. Glenda, maraming salamat no sa imo man nga paghatag sang oras sa usapang agrikultura. Mayong aga no sa aton nga mga kauturan, nagapamati subong nga aga. Mr. Stephen Nerves, maayong aga sir. Dira nga mga kaupdanan no sa DA Region 6 ngayong aga sa inyo. Para sa Radyo Pilipinas, las 5:57 sa aga. Handa na bala sa pag-abre sa klase sa mga Lunes sa pampubliko nga tutuan. May mga abyan na nga patients nung ato man ginapangayo bangon nga subong opening of class. Uma nato no pila sa mga ano nato no ang magaginutok kiti consider drop ini no sa aton nga mga estudyante sa gamay nga pasensya. Syempre sa aton nga mga kauturan no nga may mga obra pa. Hulag-hulag na para hindi malate. Thank you sa akon man mga katuwang technical sa studio, Sir Alan Defante kag sa among transmitter, Sir Jones Hotahe. Nangabihan ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Usapang Agrikultura. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo